Ako si Jonah. Hindi po ako duwag na tao. Mahilig akong magbasa, makinig at manood ng mga nakakatakot. Tiwalang-tiwala ako na hindi ako makakaranas nito. Dahil para sa akin, ang mga paranormal ay gawang isip lang din ng mga tao na nagkakaroon na lang ng malawak na kahulugan sa iba. Hanggang sa ako mismo ang makaranas nito. Bagong lipat kami noon sa Batangas. Sa totoo lang po, isang perpektong lugar yon para sa mga mahilig sa horror na kagaya ko. Malaking bahay na may murang upa, tahimik at mapunong paligid. Nung mga unang gabi namin doon ng pamilya ko, ay wala naman akong napansin o naramdamang kakaiba. Normal lang ang lahat. Hanggang nung araw na yon. Maaga pa nung umalis yung asawa ko para pumasok sa branch ng opisina nila na nalipatan niya noon. Ang nag-iisa naming anak na 4 na taong gulang na lalaki ang naiwang kasama ko sa bahay, si Potpot. Hinahayaan ko siyang maglaro sa labas dahil mukhang wala namang panganib. Bandang hapon na nang tumawag yung asawa ko. Sabi niya kailangan niyang mag-overtime. Wala naman akong magagawa. Maaga kaming naghapunan ng anak ko at tapos noon ay pinatulog ko na siya sa tabi ko. Naiidlip na rin ako nung maramdaman kong gumagalaw yung kumot namin. Sa isip ko ay nagising yung anak ko. Malikot din kasing matulog yon, kaya hinayaan ko lang. Kaso kakagalaw niya sa kumot ay napupunta na yon sa bandang ibaba namin. Hihigitin ko uli papunta sa katawan namin. Malamig ang panahon noon, kaya hindi po pwedeng hindi ka talaga magkumot. Maya-maya lang ay naramdaman ko na naman na parang may humihila ng kumot. Hinigit ko uli, tapos may humila uli. Pinagalitan ko na yung anak ko habang nakapikit ako, kasi ang nasa isip ko ay sinasadya niyang tanggalin yung kumot. Dahil ayaw niyang tumigil kaya minulat ko na yung mga mata ko. Pagtingin ko kay Potpot, nakapikit siya. At kita mo na nahihimbing siya sa pagtulog, habang yung kumot ay patuloy na bumababa sa paanan ko na parang may humihila talaga. Nanlaki yung mga mata ko. Napabalikwas ako ng bangon. Hindi ko napigilan yung sarili ko na mapatili sa nakikita kong patuloy na paggalaw ng kumot. Takot na takot akong ginising yung anak ko. Nung magising siya ay binuhat ko siya at nagmamadali kaming lumabas ng kwarto. Kinandado ko yun. Doon kami nanatili sa sala hanggang sa dumating na yung asawa ko. Nanginginig pa rin ako sa takot habang kinukwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi pa niya baka raw guni-guni ko lang. Mahilig daw kasi akong manood ng nakakatakot. Giniit ko sa kanya na hindi yun guni-guni. Ramdam ko at kitang-kita ko ng malinaw yung paghigit ng kumot ng kung sinong nilalang. Nagpahanap agad ako sa asawa ko ng malilipatan naming bahay. Dahil kahit hindi naman ako duwag, ay hindi ko rin makakayang tumira sa bahay na may nagmumulto. Magandang umaga po. Tawagin niyo na lang po akong Pablito. Ibabahagi ko lang sana sa inyo ang naranasan naming mag-asawa na kababalaghan noon lang nakaraang taon. May anak po akong dalaga, 18 years old. Itago na lang natin sa pangalang Pia. Kakatapos lang po niya na magdebu nung mangyari ang hindi namin inaasahan. 3 silang magkakapatid at bilang ama ay mahigpit kong bilin sa kanila na wag munang magbo-boyfriend hanggat hindi pa sila nakakatapos ng pag-aaral. Puro pa naman sila babae. Ayoko kasing maranasan nila ang naranasan naming hirap. Nung maaga kaming nag-asawa ni Mrs. Yung anak kong bunso na 10 taong gulang pa lang, nagsumbong sa nanay niya na may nobyo na ang ate niya. Eto namang Mrs. ko, syempre sinabi niya sa akin.
Sabi pa ay hayaan na raw. Hindi ako pumayag. Huwag ka ako niyang kinukonsinti yung anak niya. Kinausap ko si Pia at pinagsabihan na kapag hindi niya hiniwalayan ng nobyo niya ay hindi ko na itutuloy ang pagpapaaral sa kanya. Sa tingin ko nagdamdam siya sa akin. Nagkulong siya sa kwarto at hindi raw kumakain, sabi ng asawa ko. Bala ko sanang kausapin uli. Pinuntahan ko sa silid niya. Nag-aalala yung misis ko na magkaroon kami ng hindi magandang pag-uusap ng anak ko. Kaya sinundan niya ako. Pagbukas ko ng kwarto, nakita kong nakatalokbong si Pia. Alam niyo naman siguro yung itsura ng taong nakatalokbong. Sabi ko tumayo na siya at kumain. Tapos tsaka kami mag-uusap uli. Hindi siya tumitinag kahit nakailang salita na ako. Sabi ng asawa ko baka natutulog. Hayaan na lang namin. Pero napatingin ako sa bintana. Bukas na bukas yun. Naisip ko hindi kaya mga unan na lang yung nasa loob ng kumot at nakipagtanan na yung anak ko. Sa bintana dumaan. Dahil sa sumaging yun sa isip ko, nagmadali akong lumapit sa higaan niya at tinanggal yung taklob na kumot. Ganun na lang yung panghihilakbot naming mag-asawa. Kasi pagtanggal namin ng kumot ay nakita namin si Pia. Nakatulala lang siya. Dilatang mga mata at hindi kumukurap. Siyempre nataranta kami ng asawa ko. Pero maya-maya ay narinig namin yung pinto ng banyo. Sabay kaming napalingon ng asawa ko. At nakita namin si Pia na lumalabas ng banyo. Siyempre binalik namin yung tingin namin doon sa Pia na nasa kama. Pagharap namin, wala na kaming nakita. Talagang nangilabot kami nung mga oras na yun. Kasi pareho naming nakita ng asawa ko na si Pia yung natatalokbungan ng kumot. Paano siyang nakarating ng ganun kabilis sa banyo? Nung kinuwento namin yun kay Pia ay maging siya natakot. Ilang araw din siyang nakitulog sa amin pagkatapos noon. May mga nakapagsabi sa amin na baka doppelganger yung nakita namin. Mabuti raw at hindi si Pia mismo yung nakakita. Kasi kung ganun daw ay pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Magandang araw sa inyo. May kwento po akong kababalaghan tungkol sa kumot na itim na binigay ko sa kaibigan ko. Tawagin niyo na lang po akong Kirby. Matagal na po itong nangyari, mga 7 years ago. Kagagaling ko lang noon sa Saudi. Pagdating ko ng Pinas ay nagpuntahan ng mga katropa ko. Bali kung sino lang yung nagpunta, yun lang talaga ang nagkaroon ng biyaya. Mga gamit na naipon ko sa Saudi, tsaka mga chocolate. Ilang araw na ang lumipas nang si Nelson naman ang dumating sa bahay namin. Nahuli raw siya ng punta kasi marami siyang inasikaso. Nabalitaan daw niya na namimigay ako. Baka naman daw may natira pa. Ang totoo wala nang natira kasi hindi ko naman inaasahan na dadagsain ako ng mga kaibigan ko. Kaya mga hindi dapat ipamigay na ipamigay ko na rin. Wala akong maibigay kay Nelson. Kaya naisip ko na lang yung itim na kumot na nabili ko sa ukay dito sa atin. Ang sabi ko kay Nelson, bigay yon ng amo ko sa Saudi. Tuwang-tuwa naman siya kasi tamang-tama raw at paborito niya ang kulay itim. Mga ilang linggo pagkabigay ko sa kanya nun, ay nabalitaan kong nagkasakit si Nelson. Pinatawag talaga ako ng nanay niya pero hindi ko siya nakausap. Sabi ng nanay niya, nakahiga lang daw ang kaibigan ko at kahit pinagpapawisan na ay hindi nagtatanggal ng kumot. Ang higpit daw ng hawak sa kumot. Kaya raw niya gustong maalis yun ay dahil napansin niya na laging binabangungot si Nelson mula nang gamitin niya yon. Buti na nga lang daw at lagi niyang nagigising. Kapag papalitan niya ang kumot ay hindi raw siya pumapayag. Nung isang beses na nakatulog siya ay kinuha niya yung kumot at pinalitan. Nung magising daw si Nelson ay galit na galit. Hinahanap yung kumot na itim kaya napilitan siyang ibigay uli. Kaya raw niya ako pinatawag ay gusto niyang malaman kung saan ba galing yung kumot. Nahiya akong sabihin sa nanay niya na sa ukay ko lang yun nabili. Pinanindigan ko yung kasinungalingan ko
Pero para gumaan naman ang konsensya ko, ay ako na mismo yung nag-alok sa nanay niya na magpapunta ako ron ng albularyo para malaman kung anong meron sa kumot. Bakit ganoon ang nangyayari kay Nelson? Nag-alok din ako ng tulong na ipagamot si Nelson sa doktor. Pero gumaling na sa albularyo si Nelson. Ilang beses siyang binalikan at ginamot hanggang sa tuluyang pakawalan ni Nelson yung kumot na ayon sa albularyo ay pag-aari ng isang yumaong hindi matahimik ang kaluluwa. Bagay na sinang-ayunan ni Nelson kasi noong ginagamit niya raw yung kumot ay palagi niyang napapanaginipan ang isang matandang lalaki. Madalas pa nga raw nagigising siya na nasa tabi ng kama niya yung matanda, nakatitig lang sa kanya at paulit-ulit na inaalok sa kanya na sumama na ito sa kanya.